Nang marinig nila Manong Duming ang sinabi ng nilalang, pinili nilang magsawalang imik upang maigi nilang mapakiramdaman ang susunod na gagawin ng kalaban nila. Maya-maya pa, agad naman nilang dinukot ang kanilang mga tabak ng pangkat ni Danilo. Nang masipat kasi nila ang nilalang na pinaikot sa ere ang kanyang kwintas habang mabilisan ang pag-uusal. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, ay mabilisan niyang winasak ang hawak-hawak niyang kwintas at kasabay nito ang pagpulupot niya sa mga bato na nagsisilbing palawit nito. Habang pinagmasdan nila Nuli ang mga bagay na yon, gulat na gulat sila sa kadahilanang sa bawat paghawak ng lalaking yon sa mga batong nalaglag sa lupa, umuusok ang buong palad nito na parabang nasusunog yon. Matapos itong gawin ng lalaki, bigla naman itong ibinuka ng napakalaki ang kanyang bunganga at dali-daling nilulun ang bato na kanyang nakuha. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na ito dahan-dahang napaluhod sa lupa habang patuloy na ibinabaon ang mga kamay sa bawat bato at buhangin na naroon sa lugar. Maigi naman itong pinagmasdan nila Nuli nang sa gayoy magawa nilang maunawaan ang ginagawa nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasilayan ang paglitaw ng isang bagong nilalang na umusbong sa katawan ng kaanyuan ng lalaking yon. Pagkapunit ng damit nito ay tumambad sa kanilang mga mata ang dalawang napakalapad na pakpak na kapareho sa pakpak ng isang uwak. Magaman may kalaparan ang pakpak na yon, nagtatangan pa rin yun ng balahibo ng isang ibon. At halos hindi sila tuluyang makapaniwala sa kanilang mga nakita, sa kadahilanang hindi nila lubos maisip kung saan yun ikinubli ng lalaki. Maya-maya pa, bigla naman nila itong nasipat na dahan-dahan ang pagpikit ng dalawa nitong mga mata na siya namang naging sanhi upang magmulat ang mga mata nitong naroon sa dulong parte ng kanyang pakpak. Matapos itong gawin ng nilalang, bigla naman itong pinutol ang kanyang buntot at mabilisang lumipad patungo sa itaas ng parte ng pasilyo ng yungib. At sa pagkawala nito sa kanilang paningin, ay agad naman nilang hinanda ang kanilang mga sarili sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan ng mga oras na yon. Wala na kayong kawala. Ang lugar na ito, ang pinakaangkop na lugar para makamit ko ang buong potensyal at kakayahan bilang isang demonyo. Humanda kayo mga bunggaitan, hindi maglaon. Mataglay ko na din ang mga kahulugan at abilidad ninyong ikinukubli. Wika ng nilalang habang patuloy na lumilipad sa buong paligid. Nang marinig naman ito nila Manong Duming, agad naman silang nag-umpisang maglakad upang makahanap ng isang lugar na maaari nilang pagkublian. Sa pagsilay nila sa isang batong nakakubli sa dingding, agad naman nila yung nilapitan para makisilong. Dahil sa kanilang ginagawa, ay napilitan ang nilalang na sumugod sa kanilang kinaroroonan nang walang pagdadalawang isip. Pagsilay naman doon nila Danilo at Mang Carpio, agad naman nilang tinawag ang kanilang mga kasangga upang salagin ang pag-atake nitong gagawin. Sa paglapit nito sa kanila, mabilis naman yung sinalubong ni Manong Duming na siya namang hindi natunugan ng nilalang.
Pagtama ng napakalakas na atake ng ermitanyo, agad namang bumulusok ang nilalang na yon sa isang dingding di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. At nang akmang babangon pa ito, bigla naman yung pinaikutan nila Nuli at walang pagdadalawang isip na hinagis sa isang espiritual na kadena na kanina pang hinahanda. Dahil sa kanilang ginagawa, ay tuluyan na nilang nadakip ang nilalang na siya namang labis na ikinatuwa ng kanilang pangkat. Ngunit nang akmang itatayo ito nila Lando, agad naman silang napaatras sa tabi nito nang masipat nilang dahan-dahang natutunaw ang kadinang kanilang nililikha. Ilang minuto pa ang lumipas ay tuluyan na ngang nalusaw ang kadinang yon. At kasabay nito ang pag-atungal ng nilalang ng napakalakas hudyat ng kanyang pagtatawag sa mga sungaw na gabunan at iba pa niyang mga kasama. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, bigla namang nakarinig sila Nuli ng mga pagsisigawan na nanggagaling pa sa loob ng yungib. Sinasabi ko sa inyo, huli na ang lahat para sa inyong 7. Anong magagawa ng 7 bunggaitan sa hukbo ng mga demonyo? Wika ng lalaki habang may kasabay pang pagtawa. Matapos nitong makapagsalita, agad namang pinagmasdan nila Nuli ang buong paligid. Pagsipat nilang wala doon si Tasyo, agad namang sumagot si Manong Duming ng, "Talaga ba? Paano nyo kami matatalo kung wala dito ang pinuno ninyo? Para lamang kayong mga insektong nakakairita na kailangang patayin para tumahimik." Dahil sa sinabi nito, bigla namang natigilan ang nilalang na para bang hindi na nito alam ang kanyang isasagot. Maya-maya pa, bigla naman itong nagrason sa kanila na hindi na umano nila kinakailangang istorbuhin si Tasyo para lamang matalo silang 7. Mariin naman yung pinagdududahan nila Nuli. Gawa ng hindi ganong klaseng pinuno ang taong kanilang pinag-uusapan. Nang akmang magtatanong pa noon ang ermitanyo, mabilis naman itong pinutol ng nilalang sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang mga kasamang mga sungaw na sugurin ang grupo nila Nuli. At dahil sa ginawa ng mga ito, kung kaya't napilitan silang salubungin ang mga ito upang maiwasang magamit ng mga ito ang kanilang bilang sa pakikipaglaban. Habang walang habas itong pinaghampas ng ermitanyo, kitang-kita nila ang pagkaripas ng ilan sa mga sungaw na duguan ang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang digmaan. Nang masipat nilang nagsipulasan ang mga sungaw sa hindi malamang dahilan. Sa puntong yon ay hindi na maiwasang magduda nila Nuli, gawa ng napakalayo ng mga sungaw sa mga nilalang na kanilang nakalaban ilang taon ang nakaraan. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang paningin sa lalaking nagtawag ng mga sungaw. Nang masipat nila itong nanatiling nakatayo sa kanilang daraanan. Wala ka ng puwersa? Sabihin mo, bakit hindi ka pa kumaripas ng takbo? Tanong ni Mang Carpio. Nang marinig naman ito ng nilalang, ay bigla naman itong ngumisi habang kampanting sumasagot ng, "Ang dakilang tungkulin, marapat na hindi pakitaan ng anumang pagkatakot o kaduwagan. Kung mapatay ninyo ako, makukuha ninyo ang premyo. Subalit kung ako yung mananalo, maisa sa katuparan ko ang aking gusto. Ganito lang naman ang ikot ng buhay, hindi ba? Puro sugal."
Matapos makapagsalita ng nilalang, mabilisan naman yung lumipad patungo sa bubunga ng yungib. Nang makita naman nila Nuli ang ginagawa nito, agad naman niyang hinawakan ang kanyang mutya ng bigas habang taimtim na nagdadasal. Dahil siya ang dalubhasa sa mga estudyante ni Manong Duming pagdating sa karunungan ng mga pamako, kung kaya't ibinigay na ng kanyang maestro ang pagkakataong yun para matalo ang nilalang. Habang iniipon ni Nuli ang kanyang mga usal sa espiritual na tabak, panay naman ang pag-istorbo sa kanya ng kanyang maestro. Sa kadahilanang kitang-kita nila ang pagsilitawan ng maiitim na patalim sa itaas ng pasilyo kung saan naroon ang lalaki. Maya-maya pa, bigla namang bumulusok ang nilalang na yon patungo sa kanilang kinaroroonan. At kasakasama na nito ang napakaraming mga tinik na siyang ikinabahala ni Mang Carpio. Alam niya kasi sa kanyang sarili na wala silang mapagtaguan sa ganong uri ng pag-atake. Pagmulat naman ng mga mata ni Nuli, bigla naman itong ibinuka ang kanyang mga palad at kasabay nito ang paglitaw ng dambuhalang gabay ng mutya ng bigas. Mabilisan itong sinalag ang lahat ng pag-atake ng nilalang na siya namang dali-daling naglaho sa kawalan. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang bumagsak ang lalaki sa lupa habang dahan-dahang bumabaon sa kanyang katawan ang mga pamakong pinakawalan ni Nuli. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, tanging ang naririnig na lamang nilang pito ay ang pagpupumiglas ng lalaki sa kanyang kinalagpakan. Sabihin mo, Ginoo, nasaan ang pangkat ni Tasyo? Bakit wala sila rito? Wika ni Nuli paglapit niya sa nilalang. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad namang nanumbalik sa kanyang orihinal na anyo ang wangis nito habang sumasagot ng, "Bakit? Anong gagawin mo sa kanilang pangkat? Huwag ka nang umasang malaman mo ang kinaroroonan nila, sapagkat hindi ako aamin kahit anuman ang gawin ninyo sa akin." Matapos nitong makapagsalita, agad namang pinalitaw ni Manong Duming ang kanyang baston sa ere at walang pagdadalawang isip na hinataw sa binti at kamay ang lalaking yon. Matapos niya itong gawin, ay bigla namang nagsisisigaw ang lalaki dahil sa sakit na kanyang nadarama. Sa susunod na hindi ka pa umamin, ay ulo mo na ang gagawin kong abo. Mamili ka. Aamin ka o mauna ka sa kanila. Wika ni Manong Duming. Nang marinig naman ito ng lalaki, wala na itong nagawa kundi ang sumigaw ng sumigaw habang patuloy na ninanamnam ang bahagi ng katawan na sinunog ng ermitanyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon kay Mang Carpio nang masipat nila itong kumuha ng isang napakaitim na langis at dali-daling ipinainom sa lalaki. Sa pagpatuloy ng kwento ay ang magaganap na bakbakan ng dalawang pangkat. Sa mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating video. Sa mga nais magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa baba at maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.